Ayun po, magandang araw po sa inyong lahat. Ito po muli ang inyong Alwagi. Meron akong gustong i-share sa inyo na gagawa ako ng cabinet, yung undersink cabinet, yung sa ilalim ng lababo, na dating kahoy na palaging nasisira dahil nababasa. Ngayon, palitan natin ng bakal. So ito, pakita ko sa inyo mga idol. So ayan po, yan yung undersink na cabinet na gagawin natin. Ayan, marble yung pinaka-counter niya, at saka meron tayong dalawang tab na lababo dyan. So kahoy yung frame niya. Ayan kaya ang gagawin natin, tatanggalin natin yan, papalitan natin lahat yan, pati itong mahaba na to, at papalitan niya natin ng tubular na 2x3 bakal na. Ito yung materialis na gagamitin natin, yung 2x3 na tubular, galvanized yan, 1.5 yung kanyang gauge. Ayan, ito yung 2x3, ito yung 1x1. Ito hindi natin gagamitin niya sa iba natin project yan. At ito naman yung GI plane na gauge 14. Yan ang gagamitin natin para sa wall. Simulan na nating magsukat, Kailangan may metro ka, tapos meron ka nung pangguhit, tapos kailangan meron kang eskwala para sigurado mong laging pantay yung iyong kakatingin. Ayan, okay. So proceed na tayo sa pagkakating. So sa mga baguhan, kunting paalaala lang sa paggamit ng grinder. Itong grinder kasi ito yung pinakamasilbing gamit, pero delikado to. So ganito ang gagawin mo, bago mo siya isaksak, buhatin mo muna siya at hawakan mo siya ng mahigpit, saka mo siya isaksak. Ayan, kasi baka mamaya nakaon yan, pag saksak mo, tatakbo yan papunta sa'yo. Pagkatapos mong matisting, hintay mong mamatay yung makina bago mo siya ibaba. So ayan, dito na tayo sa pagkating. Dito tayo magsisimula sa harapan mismo ng ganyan. Ganyan ang hawak. Ang ikot kasi niyan pa ganyan, tandaan nyo pag ganyan ang ikot niya. So ngayon, pag ikakat natin yan, dito tayo mag-i-start yan, pag ganyan. So ang kagandahan, pag dito ka nag-start at naipit, ganyan ang talsik mo. Yan, ganyan paunahan. Pero pag dito ka sa kabila, yan, dito sa kabila na to, yan, sa oras na maipit yan, ang takbo niyan, talbog niyan papunta sa iyo. Yan, pag ganyan. Yan, pag naipit, yan. So, malaking aksidente yan. Kaya mas mabuti pa rin dito para safe. Ayan, sa mga baguhan nga pala, ganito yung pagkating, Yan, pagkatapos nyong masukat, ito, ganyan. Tingnan nyo, Yan. So, yan, tapos ikot. Ikot uli. Ayan, at yan ito yung last. Yun. Tapos ang isa pa, bago mo ibaba, kailangan nakahinto na yung makina para safe. So ayan, nag-shortcut na tayo para hindi na tayo masyadong humaba. Ayan, naputol na natin yung mga pyesa, yung mga yan, yung 1/2 na yan, yan yung pinaka frame ng cover, Tapos yung malaki, yan yung pinaka frame kung dyan natin ikakabit yung cover mismo nung cabinet. Ayan na. Ayan, it's time to eat muna mga idol. Huwag puro trabaho, pagka minsan kain din naman tayo. So ayan, pagkatapos ng ating konting pahinga, balik na tayo sa ating trabaho. Ayan, naka-ready na lahat. Ito yung mga pyesa ng gagawing frame ng kanyang pintuan. Tapos yung malaking yan, yan pinaka frame niya doon sa pwesto. At yan yung 2x3.
Ito naman yung mga frame ng cabinet, yan ang 1x2 lang yan. So yan yung gagawin nating frame. Mamaya pakita ko sa inyo. So ito, bibiyakin natin yung tubular. Yan, markahan muna natin. Tapos yan, kakatingin natin ng grinder. Yung pang cutting ay yung cutting disc. Yan, inisiksikan ko kasi iniipit niya yung grinder eh. O yan kita mo, palundag-lundag. Kaya kailangan kalsuhan. Ayan. Ayan, ito na, nabutasan na natin. Diyan natin kasi ilalagay yung plate, yung pinaka-dingding ng pintuan ng cabinet. Kinakating na natin yung GI plane na number 14. Yan yung pinaka-wall ng pintuan ng cabinet. Ayan, naputol na natin. Medyo makapal kaya matagal-tagal katingin. Ito na siya. Yan. Bali, 6 na piraso yung gagawin natin. Ang kapal nito, gauge 14. Ayan, kita mo, medyo makapal talaga. So, gagawin niya yung gagawin nating pintuan ng cabinet na to. Yan, mamaya ipi-frame na natin yan. So, ayan i-frame na natin. Yan 6 lang naman yan. So, i-welding na lang natin yan yung bawat koneksyon ng dugtungan sa bawat kanto para hindi kumawala yung pinaka plain sheet na pinaka cover. Kunti na lang at i-weldingin na lang natin yan. Ito, proceed na tayo sa welding. Ni-welding natin yung mga bawat kanto, yung dugtungan. Pagkatapos nyan, i-grind natin yan para medyo makinis na. At saka yun, igagamitan na natin yan ng torco, yung rust converter. Pero i-grinder muna natin para makinis na yung surface niya bago natin pinturahan. So ayan, kumpleto na natin yung grinding. Ayan bali to 6 na piraso. Ayan, ngayon ipipit natin yan dyan kung iskwalado talaga dyan sa frame na yan. Ayan, so far iskwalado naman. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, kumplito, walang tumakas. Ayan, ngayon susukatin na natin yung pagkakabit ng bisagra. Bubutasan muna natin yan. Tapos na po tayo doon sa paggawa ng frame. So, bago po natin pinturahan ito, bubutasan na po natin kasi ang gagamitin po nating bisagra dito ay yung concealed. Ito po yung concealed hinges. Ito, ganito klase mga idol. Yan. So, gagamit tayo dyan ng metal na pambutas. Yung metal na sa kahoy kasi at tawag ng Forstner bit. Dito naman yung metal na pambutas. So, dito siya, mamimili tayo dito. Ang size po kasi ng concealed 35 mm. So, ito siya. So, ito ngayon yung gagamitin natin. So, ito po, nakakuha na tayo. Yan, 35 mm. Metal yan, pang metal kasi metal yung bubutasan natin. Tara, butasan na natin. Yun nga pala mga idol na concealed ay mayroong tatlong klase, Merong C1, C2, C3. Yung C1 ginagamit yan sa full overlay, yung nakapatong siya sa ibabaw. Yung C2 half overlay, yung nasa kalahati siya nung ito. Halimbawa, kapal nito, kalahati niya dyan siya. Tapos yung C3, yun yung tinatawag na inset, yung pasok ka dito sa loob nito. Yan, parang ganyan, nakapasok ka. Kasi yung yung full overlay, nakapatong ka dito. Yung half overlay, nandiyan ka sa kalahati. So ito ang gagamitin natin ngayon ay C1, yung full overlay kasi nakapatong yan dito sa loob nito. Yan. So yan, simula na tayo magbutas mga idol.
yung pagkakabit nga pala ng conceal, meron niyang ginagamit na roll mga idol. Bawa kagaya nito, ito. Sukatin mo muna yung haba nito kung hanggang saan yan, ganyan. So yan, lumalabas siya ng 62 centimeters. So ngayon, meron tayong tinatawag na roll of 1.5. Kung ano yung haba ng sukat mo, i-divide mo siya sa 5. So ngayon, lumabas ngayon siya ng 62. So i-divide natin siya sa 5. So bali lumabas siya ng 12.4, no? 12.4. So hati-hatiin natin siya ngayon. Ayan. So ayan, na-divide na natin. So ngayon, yung pag na-divide natin dyan, yung isang parte kagaya niyan, yung pinakang unang hati mo, i-divide mo ngayon sa 2. Doon mo ngayon ipipisto yung concealed mo kagaya niyan, no? Yan yung kalahati ng unang sukat natin sa 5, no? Ayan. So paano ba natin sisimulan yung pagbubutas? So siyempre kakabit natin itong pambutas na to dito sa parina. O kung meron kayong di kuryente o di battery, pwede yun. Basta kaya lang niya yung speed, no? So ito, ayan. Para tuloy yung pagbubutas natin, gumawa tayo ng ganito. Maglagay na tayo ng pattern. Simula sa tabi, ano po yan, 22.5 mm. So ayan, barinahan na natin lahat para tuloy-tuloy na tayo sa pagbubutas mamaya. Ayan, kabilaan na para sabay-sabay na natin mamaya yan bubutasan. Kailangan ready na lahat. Ayan, gumamit na tayo ng di kuryente. Hindi kaya nung di battery, naghihingalo siya eh. Umiinit na eh, hindi pa niya kayang butasin. Ayan, nabutas na natin, oh. Bali dalawa. Nagsample lang muna tayo dahil lahat yan bubutasan natin ngayon. So ito, sukat na natin 35 mm, oh. Yan, sakto-sakto lang yung ating bisagra na concealed, no. Ngayon ito, mas matibay dito kaysa sa tornilyo natin. Gamitan siya natin ng rivet. Yung 316 by 1/2 dahil yun ang matibay-tibay. Huwag tayo magamit ng maliliit dahil hindi kakasya sa butas pa lang yan, lulusot na. So ayan, sinimulan na natin at itutuloy pa natin mga idol. Nilagyan natin ng ng langis mga idol. Nahihirapan siya eh. Medyo matigas talaga. Makapal dyan eh. 2 mm. So ayan oh. Ayan, umuusok pa nga eh. Ang tigas eh. Ayan. Ayun, butas din. Okay. So ayun, nabutasan na natin lahat. Ngayon naman, ang isusunod natin dyan ay magpipintura na tayo, pero gagamitan pa natin yan ng chemical, no? Ayan, yung mga natanggal natin, parang barya, ang dami. Ayan, in-applyan na natin yan ng turquoise converter para mawala yung galvanize nya, para matibay ang kapit ng pintura. So epoxy primer ang gagamitin natin dyan mga idol. Ayan o, mayroong hindi pa tinamaan, kaya ulitin natin. Ayan. So ayan, pwede na. Ito yung pala yung turco. Ayan o, yan yung converter, pantanggal yan ng galvanisado para matibay kumapit ang pintura natin. Ayan, pag nakita natin na natanggal na yung kintab, yan ay sasabunin natin, aalisin natin yung chemical sa pamamagitan ng sabon. Ngayon tuyo na yan. Yan, pwede na natin ngayon i-prepare yan para sa pag-apply ng primer. So ayan, yung compressor natin nakahanda na siya. So ito yung gagamitin natin mga idol na epoxy primer. Ito tira na lang natin. Ito yung pangalan niya, ayan o. Nakita nyo ba? Epoxy primer white. So ito, dahil epoxy to, meron itong tinatawag ng iba hardener or catalyst. Ito yan mga idol, yung catalyst niya. Ayan, kita nyo naman yung pangalan. Yan. Tapos
yung ginagamit nating pampalabnaw dyan pag malapot, ano, ito, epoxy reducer. Lahat epoxy, no? Pwede yung lacquer, pero talagang ito yung para sa kanya. So, ayun, sa pagtitimpla niyan, kailangan haluin natin muna ng mabuti, no? Yan, kasi yan, kagaya yan, stock yan. Kailangan meron tayong malinis na lalagyan. Kung hindi naman maraming gagawin natin, kumuha lang tayo ng tama, no? Yan. Tapos ito yung ilalagay natin yung catalyst, no? Yung hardener, sabi nila. So 75% dito itong pintura na to. Tapos ito namang itong catalyst niya 25%. So yan, ganyan 25. Kasi ang laman nito pag isang pagbago pa, ano yan, 3 liters. Tapos ito 1 liter. Kaya pag pinagsama mo yan, lahat 3 liters na yung pinaka epoxy niya, tapos itong catalyst niya 25%. So 100%. Bali equivalent of 1 gallon lahat. Jadi ganun na, no? Nalagay na natin, haluin niya natin. Ayun, dahil ano, malapot siya, so kailangan natin lagyan ng epoxy reducer. Yan mga idol, no? So bahala na tayo magtimpla, kung huwag naman sobrang malabnaw, huwag naman malapot. Sa gitna lang, kasi ano naman, pag sobrang malapot, hindi yan lalabas dun sa spray gun. So kailangan huwag naman sobrang labnaw na labnaw, dahil hahagis siya ng parang tubig lang. So kailangan timplado niya yung ganyan. Ayan, yung bandang huli, pagkakita mong yan, tumutulo na siya ng ano, yan, ganyan, pwede na yan. So kung medyo malagkit pa, dagdagan mo pa ng konti. So ayan, tayo na natin mag-spray. Ayan, magpipintura na tayo mga idol. Spray ang gagamitin natin dito. Ito ang gamit natin, yung high pressure spray gun. Kaya po nito kahit hanggang 120 psi. Hindi po ito sumasabog kasi automatic po ito, nag-i-stop po yung hangin niyan dito sa ilalim. Pag pinindot mo lang itong trigger, saka lang siya nagbibitaw ng hangin. So ito po, maraming adjustment. Ito, una-una yung tangke. Depende sa gusto mong posisyon. Pwede pa ganon, pwede yan pa ganyan. So dito, kung gusto mong malakas ang labas ng hangin, ito yung iyong bubuksan. Ano, hanapin mo na lang kung counterclockwise yan o clockwise. Hindi ko natin na mission na tatandaan. Tapos ito naman yung nagbibigay kung gaano karami yung gusto mong ibuga na pintura o kahit varnish pa yan. So ito naman, ang trabaho nito, ito po yung nagbibigay ng kung palalaki mo pa buka ng ganun o pwedeng maliit lang ng ganun. Ito yon. So dito naman, sa nguso na to, yan, nakita mo nakaganyan ngayon yan. Pag yan ay in-spray mo, ang buga niya pa ganyan, palapad. Pag ito naman ay nilipat mo dito, yan, ayan, matigas na, hindi natin maliit. Ayan, pag iniikot mo naman pa ganyan, yan, pag ganyan naman yung lipat niyan. So yun, ganun mga idol ang paggamit nitong high pressure spray gun. So ito yung simple, ito yung pindutan. Nasa iyo kung anong gusto mong bigay, kung itutudo mo o kunti lang. So ayun, sana po ay meron kayong natutunang konti. Salamat ng marami. Doon sa mga beginners, mga idol, no, bago tayo magsimula, konting paalala. Habang nag-i-spray kayo, lagi niyong hawak to, no, para hindi siya sumaya dun dyan sa surface nitong ano. At saka bago nyo siya hihilahin yung hose, kailangan titingnan nyo muna kung nasaan yung hose, no. Baka mamaya paghila nyo, masabitan yung kung saan kayo kumukuha ng pintura, so matapon yung pinturang ginagamit nyo. Nangyari na kasi sa akin yung pinapaalala ko sa inyo.
At ang isa pa, mas maganda nakalog stick kayo, no? At ang isa, ito, pag mawawala yung face mask. So ayan, proceed na tayo ngayon sa pag-spray ng epoxy primer. So mukhang uulan mga idol, kaya binapaspasan natin. So ayan mga idol, hindi talaga pwede, umaambon na eh. So hanggang dito lang muna tayo. Ayun mga idol, hanggang dyan lang muna yung ating pagpipintura kasi medyo hindi maganda yung panahon. Pangit kasi sa spray ang panahon yung medyo umuulan kasi nagkakaroon niya ng moist. Yung pinaka-miss nung yung ulan, makakasira yan sa pintura. So sa next na natin yan ipagpapatuloy. Pag maganda na yung ating panahon, doon na yung karugtong mga idol. At ipapakita naman namin to sa inyo hanggang sa matapos. So salamat ng marami sa inyong pagsubaybay. At nawa po huwag kayong magsasawa at marami po naman kayong malalaman dito. So salamat po muli ng marami. Ito po muli ang inyong Anluagi. Muli ay sumasaludo sa inyo. Tandaan natin sa Anluagi, walang maliit na trabaho. Laging una ay serbisyo.